Isang mapagpalang umaga kung muli sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito ay patuloy ihanda natin ang ating sarili. At humingi tayo ng wisdom and understanding mula sa ating Panginoon para maunawaan natin yung hiwaga mula sa salita ng ating Panginoon. Nitong mga nakaraan ay nagulat ang mga mananampalataya doon sa heretic na pagtuturo na ginawa ng isa sa mga kilalang lingkod ng Diyos, kabilang sa ating pananampalataya na kaya tayo tinawag na kabilang doon sa Body of Christ, na nagturo siya ng heretic teaching na as a under shepherd ng ating Panginoon, na nakita natin na yung kanyang turo ay salungat doon sa katotohanan na itinuro mula doon sa salita ng Diyos. Katulad ng ating lagi sinasabi, kung meron tayong paniniwalaan sa ating kapanahon ngayon na pagbabasihan natin at sasala doon sa ating doktrina na meron tayo ngayon, wala tayong ibang paghuhugutan kundi yung salita pa rin ng ating Panginoon, yung Bible. Pinapaunawa natin yung original salin nito, sali sa Hebrew, sali sa Aramaic, at sa Greek. Ito ay inerrant. Ibig sabihin, wala itong pagkakamali. At ipinaunawa natin, ayon din doon sa sulat ni Apostol Pedro, doon sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, yung mga isinulat ng mga propeta, yung mga isinulat ng mga author ng Biblia, ay ito'y hindi na isulat sa pamamagitan ng kanyang sariling talino, kakayanan. Ito'y nasulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa kanila. Kaya napakahalaga po yung iniwan sa atin ng ating Panginoon. After na matapos ng ating Panginoon yung kanyang finished work doon sa cross, yung iniwan sa kanyang mga alagad, even sa ating mga mananampalataya, yung tunay, kasi kaya nagkakaroon ngayon ng argument pagdating doon sa pagiging Kristiyano, kasi may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan, hindi natin inuunawa yung turo mula doon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Yung pagsulat ng mga author sa Biblia sa panahon, yung Old Testament, ito yung ito yung bagong lumang tipan. Ang author ng the Book of Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay walang iba kundi si Moises. Siya yung nagpakilala kung sino si Yahweh, ayon sa patnubay ng banal na Espiritu sa kanila. Katulad ng isang secretary sa isang kumpanya, kapag sila may meeting, yung kanyang isinusulat, hindi galing doon sa kanya . Ito ay galing doon sa manager. Kung ano yung instruction na sinabi ng manager, kung ano yung pinag-usapan na sinabi ng manager na may-ari ng isang kumpanya. Kaya sa atin, yung mga isinulat sa Biblia, hindi ito mula sa ating kaisipan. Pre-understanding. Kaya tinawag natin predestination. Kaya yung itinuro sa Biblia
Halimbawa ho, John 3:16. Malinaw ho yun eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan na isinulat ni Apostol Juan na hindi niya isinulat yan sa kanyang sarili. Talino, karunungan. Yan po yung tinatawag nating predestination. Na minsan, sinasabi natin, once you are saved, you are forever saved. No. Kung sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan. Yan ay predestination, pre-understanding ng Diyos. Hindi galing ito sa sariling karunungan at katalinuhan ng tao. Kaya nila naisulat yun. There is an evidence if we are really and legit believers of Christ. Katulad na sinabi doon sa Roma chapter 10, verse 9, pinangahawakan natin kasi ang Diyos ay totoo, tapat. Ang sabi dito, Roma chapter 10, kasi gusto kong i-correct yung sinabi ng isang Sabatista eh. Sayang halos magkahawig yung ating paniniwala eh. Ang hindi lamang kayo nakakalaya doon sa kautusan. Kaya meron tayong mga, kaya tinawag na reliyon ang inyong kasi naandun pa rin kayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, kung kayo naandun pa rin sa ilalim ng kautusan, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, nasa ilalim pa rin kayo ng sumpa. Ang masakit yan, di ba? Ang dami niyong teaching na hindi niyo inunawa. Katulad din na lumalabas ngayon, ito ay noon pa. Sa panahon pa ito ng mga unang alagad. Ito ay nagamit na sistema ng Diablo, sorry to say, para gibain yung pananampalatayang Kristiyano. Yan ang katotohanan. Kapag inaral natin yan, connected eh. Kaya huwag tayong magtataka. Katulad ng inuhula na ng Biblia na kung may one world government, may one world religion. Bahagi yan to sa turo ng Marcionism. At doon sa turo ng Marxism. Na sinabi niyang isang Kristiyano, philosopher, si Karl Marx. Suriin natin na si Jesus, pinapalabas niya na isang communist, yung way na kanyang pamamaraan, kasi inaral na sariling talino eh. Iba ang kapamaraanan ng Diyos. Si Satanas, copycat. O kita niyo ngayon? Yun daw Yahweh, ito daw yung Diyos ng kadiliman. Hindi ba tayo kinilabutan? Yung pagsasabi natin ng Alleluia, diyan galing yan eh. Purihin si Yahweh. Papayag po ba tayo? Kaya tama sinabi ng Panginoon, kapag hindi natin kilala ang tinig, ang ating Panginoon ang mabuting pastor. Si King David, siya din ang nagsabi, masisira yung paniniwala ng tao na nangyari noon sa panahon ni King David. Kasi siya mismo ang nagsulat doon sa awit 23, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang.
Kaya napakahalaga po yung testimony ho natin. Kasi dapat to, kung tayo ay nagpapakilala kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran, karanasan ho natin. Bakit natin nasabi na si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang? Kasi ho, nasabi yan ni King David, karanasan niya. Hello? Experience niya. O tingnan nyo natin yung sinabi no. Kasi, malinaw ho sinabi ng dating kasamahan. Katulad din na sinabi ng apostol. Dating kasamahan natin yan eh. Ngayon hindi na. Doon sa awit 23, babanggain niya eh. Ang dami niyang, alam nyo, dapat meron tayong wisdom na mula sa Diyos eh. Alam naman natin ang intention ng Diablo eh. Alam mo natin, baliktad yan doon sa plano at ng ating Panginoon sa buhay ng mga tao. Tingnan niya sabi dito, ginamit niya yung salitang Yahweh. Ang sabi niya dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh. Mananahan. Kung ipinapalagay mo na si Yahweh, o Ginoong Ed Lapis, nalulungkot po ako sa iyo. Kasi, even me, hindi naman ako magkakaila eh. Sinundan kita eh. Nakabili pa nga ako ng iyong books. Siksik, ligdig at umaapaw pa. Kasi, yung mga itinuturo mo, ito ay bahagi doon sa tinig ng mabuting pastor. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus siya yung salita. Sa pasimula pa, kasama na siya ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya yung kanyang sinabi na itong nakaraan, siguro naman ikaw ay napakatalinong tao. Pinag-isipan mo kasi maraming mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Sukristo, kaisa ng ating Panginoong Sukristo, ang na-confuse dahil nga doon sa statement na heretic na sinabi mo. Personal opinion as a under-shepherd ng ating Panginoon. Kaya matibay yung sa atin eh. Na yung saligan ng ating pananampalataya na meron tayo ngayon ay walang iba kundi si Jesus Christ. At yung ating pananampalataya na meron tayo ngayon, nagsimula ito sa ating pakikinig ng salita ng katotohanan. Bunga ng pangangaral patungkol sa ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ ay yung saligan ng ating pananampalataya. Kaya yung bawat mga
mananampalataya na nagsalig ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ang evident. Tayo nakikinig at isinasagawa natin yung salita ng Diyos. Kaya tinawag ng ating Panginoon wise. Siya yung batong saligan na itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Even today, sa ating kapanahonan ngayon. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala ng ating Panginoon. Siya ay tunay na Diyos. Ang kanilang paniniwala, siya ay tao lamang. Kaya yan, bahagi sa pakanan ng Diablo eh. At kapag walang nanindigan, na nakita ang ating Panginoon, na nag-i-stand daw sa ating pananampalataya, judgment na ang aabutin natin. Sino pang aasahan ng Diyos? Na magpapakilala kung sino ang ating Panginoon. Kaya po tayo tinawag na asin at liwanag na sa libutan ito. Dati daw tayo nasa kadiliman, yan ay sinabi ni Apostol Pablo, Efesos chapter 5 verse 8, ngayon ay tayo ay nasa kaliwanagan na kasi tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, nakipagkaisa tayo sa Kanya. Kaya yung Kanyang mga aral, yun ang ating sinusundan. Yun po yung pananampalataya natin. Naunawaan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ipinahayag ni Juan na ang ating Panginoon, siya yung salita, sa pasimula pa kasama na siya ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Walang nidika kundi sa pamamagitan na siya din yung buhay. Ito yung malinaw sinabi na katotohanan niya. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Kayong babanggain, ito si Pastor Ed Lapis, pabubulaanan mo na yung mga propeta, yung mga man of God, yung sumulat ng Biblia, ay mga false prophet dahil sila mismo ang nagpakilala na yung Diyos na makapangyarihan ay walang iba kundi siya. Si Jesus, ipinahayag niya yan eh. Ako ang mabuting pastor. John chapter 10 verse 11. Si David, si Yahweh, ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Karansan mo natin yan, mga minamahal mo. Ang hirap magpakilala kung sino yung tunay na Diyos na hindi ho natin karanasan sa buhay natin, yung kanyang karakter, yung kanyang kalikasan, kaya ho naaawit natin. Kasi ito yung ating narinig mula doon sa salita ng katotohanan. Bakit natin sinabi, Jesus, you are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy. Jesus, you are righteous. King of kings, Lord of lords, I worship you. Jesus, you are faithful. King of kings, Lord of lords, you are faithful. Jesus, you are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Jesus, you are Savior, the only Savior. King of kings, Lord of lords, you are Savior. Jesus, you are Deliverer, tagapagpalaya. King of kings, Lord of lords, excuse me, I worship you. Jesus, you are provider. Kaya tinawag natin Jehovah Jireh. King of kings, Lord of lords,
you are provider. Jesus, you are healer. Sinabi ko yan sa Old Testament eh. King of kings, Lord of lords, I worship you. Jesus, you are almighty. Si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Tapos sasabihin natin, yung Yahweh, ito yung Diyos ng kadiliman. Ang Diyos daw, hindi mabaksik. Ang Diyos daw, hindi mamamatay tao. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yun ang sinasabi nila. Ginagamit yung katangian na mayroon ng ating Panginoon. Na hindi natin naiintindihan na ang Diyos natin ay makatarungan. Siya ang dakilang huwes. He is judge. Pinatunayan niya ni Yahweh. Pinatunayan niya ng mga propeta ng Diyos kasama si Moises. Kasama yung mga judge. Kasama yung mga sumulat ng mga bahagi sa sumulat ng Biblia. Si Josue, si Nehemiah, si Samuel, isang judge ho siya. First King, Second King, First Chronica, Second Chronica. Sumulat ng awit. May sulat si King David, may sulat si Moises. Nagpakilala sila kay Yahweh. Surino natin. Alam niyo ba, napakahalaga sa isang under shepherd ng ating Panginoon, lalo na kung tayo pinagkatiwalaan ng kawan ng ating Panginoon. Katiwala lang mo tayo, hindi natin pag-aari yung kawan. Kaya dapat to, hindi tayo katulad ng mga bayatong pastor na kapag dumating yung aso lobo, ito ngayon ang nangyayari. Pinaalalahanan na tayo ng ating Panginoon eh. Nung siya nagpakilala na siya ay mabuting pastor. Yung tunay na tupa, yung tunay na mananampalataya, yung tunay na kaisa ng ating Panginoong Kristo. Pinaniniwalaan natin siya. Siya yung ating siya yung ating pastor. Kilala siya ng bantay sa pintuan. Pumapasok siya doon sa dapat pagdaanan. Hindi katulad ng mga nauna na magnanakaw at tulisan. Hindi sila pumapasok doon sa talagang daanan. Pumapasok sila doon sa hindi dapat pagdaanan. Si Jesus, siya din. It is a metaphor. It is a parable. Siya din yung pintuan. Yung makakasumpong sa kanya, yung makakasumpong na kaligtasan. Siya lamang ang tunay na Savior. Kaisa-isang Savior, wala nang iba. At yung makakasumpong doon sa mabuting pastor, dumaan doon sa pintuan, makakasumpong ng pastudan. Kaya tinawag natin siyang provider God. Pinatunayan ito ng kasaysayan. Ako, testimony ko. Kaya nasasabi natin siya yung ating Jehovah Jireh, katulad ng sa panahon ni Abraham. Imagine, ibe-break niyo yung karansan ni Abraham na isinulat ni Moises. Nung panahon na tines ang pananampalataya ni Abraham, Genesis chapter 12. Dahil kilala ni Abraham kung sino ang ating Panginoon, Yahweh. Madami na din siyang pinagdaanan. Ito yung time na ibinigay na sa kanila yung pangako ng Diyos. Na bagamat si Sarai, tingnan niyo, kaya ba ni
Kaya ba ni Satanas na isang babaeng baog na masasabi nating isang patay na, napaka-imposible na siya ay magkaanak? Kaya nga, wala akong mahirap sa Diyos. Kaya sinasabi, nothing is impossible with God. Kaya yung faith natin, kasi tayong mga tao, may limitasyon eh. Ang Diyos ay wala. Faith is beyond our limitation. Faith is obedience to the Word of God. Faith without action is dead. Aralin nun natin, bakit ba tinawag siyang Elohim? Dapat naintindihan nun natin eh, noon pa nag-e-exist na yung iisang Diyos na nahig sa 3 persona ng pagka-Diyos. Aralin niyo po yung God doon. Aralin niyo po yung sa Hebrew, Elohim po. Alam mo yung ibig sabihin? Kasi maraming nga hong Diyos. Kaya lagi natin ipinapaunawa doon sa mga nagsasalin ho ng Biblia. Ngayon halos lahat meron na eh. Dapat i-distinguish natin yung mga Diyos-Diyosan. Kasi may nagsabi din, sinabi din sa salita ng Diyos. Maraming Diyos. Even si Moises. Kabilang dyan yung mga judge. Kabilang dyan yung mga hukom. Kabilang dyan yung mga pinuno ng bayan. Kabilang din dyan yung sinabi mismo ng ating Panginoon, yung mga tagapagturo ng kautusan. Kaya mayroong small letter D, small letter G, small letter L. Yan yung mga amo, yan yung mga manager, kumbaga dito sa ating kapanahonan ngayon. Iba ho yung small, yung capital letter. Yan po talaga pinag-uusapan dyan ka. Pag sinabing Elohim, plural, intensive, but singular in meaning. Siya si Yahweh. Si Moises na nagtanong sa Panginoon kasi isinugo siya ng ating Panginoon upang palayain yung mga Israelita kasi yung ating Panginoon, si Yahweh, ay tapat doon sa kanyang mga pangako. At ito po ay nangyari. Pinatunayan ni Yahweh na higit siyang makapangyarihan kaysa doon sa mga Diyos-Diyusan na kinikilala ng mga tao. I-expose natin yung kasinungalingan ni Satanas. I-expose natin, pasensya na ho, pastor, tatawagin pa rin kitang pastor. Pwede yung bayarang pastor, pwedeng tunay na under shepherd kasi ang sinusundan natin, kung sinusundan natin, ay ang ating Panginoon bilang mabuting pastor natin. Kasi sinabi ni Apostle Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Dapat ganun. Imagine. Pinatunayan ng ating Panginoon, I will bless you. Ang iyong mga anak, ang iyong mga apo ay gagawin kong dakila. Pag sinabing, yung sinabi ng ating Panginoon, alam mo yung ina po, hindi po marami yan eh. Yung tinutukoy doon, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya magiging pagpapala ka sa maraming bansa. Kaya sabi ng Panginoon, I will bless you and I will use you as a channel of blessing to others. Ang sino mong magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Ang sino mong sumumpa sa iyo ay aking susumpain. Yan si Yahweh. Ayon kay Moises. Si Moises yung simulat niyan. At ito po ay napatunayan nating legit. Bakit to? Nangyari sa ating kapanahon ng napakalito lamang ng bansang Israel. Alin mo ang patunay yan, lalo na doon nagsasabi. Kaya yung mga kapatid ko sa Mindoro, yung teaching nyo ho, Marcionism.
Alam na sa totoo lang, kung hindi ko lang alam ano tunay na nagpapatubo at nagpapalago ang Panginoon, masasaktan no ako personally. Almost 20 years ako nasa misyon sa Mindoro. Twice a year noon kami ay nagbabalik doon. Sa isang iglap, naalok lang ng sasakyan, ng single na motor, bumigay na eh. Kaya ako personal, kilala niyo naman ako sa mga pastor sa GCMT. Kilala niyo po ang aking pagkatao ko sino ako. Nag-stand ako sa katotohanan. Sinikap ko noong pa man, napabulaanan sa inyo yung maling aral na ito. Kasi ito noon pa. Yung mga naunang mga alagad noon pa, ito pong epektibong ginagamit ng dyablo kasi ang mga tao na mga sinabing sila'y Kristiyano ay namuhay sila sa laman. Hindi nila matanggap yung judgment na mangyayari sa mga tao na ayaw sumunod doon sa utos ng ating Panginoon. Ayaw nilang kilalanin at panampalatayanan ng Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya po yung salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ang salita ay Diyos. Walang nilika. Listen. Kaya yung faith natin, mga minamahal ko, pinatunayan na, ito yung ayaw nilang paniwalaan natin. Nila eh. Na yung Creator, na kanila sinasabi, El Elyon, El Eloy, Israel, ay hindi si Yahweh. Doon pa lang pinakita na yung katotohanan eh. Aralin na natin, heretic yung turo ni Pastora Ed Lapis. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, lalo na kung ito ay may mga paragraph, abay wag lang tayo dadampot doon sa kabuang sulat. Wag lang mo tayo dadampot doon sa, dumampot ka sa may unahan, dumampot ka doon sa may kalagitnaan, dumampot ka doon sa bandang huli para idepensa yung faith natin. Paniniwala natin, yung doktrina na ating, kasi ma-expose yung ating kasinungalingan, lalo na yung mga hidwang pananampalataya, tulad ni itong namatay na, tayo nakikiramay, doon sa kanyang pamilya. Humingi po ako sa inyo ng paumanin, kailangan lang namin i-correct ang katotohanan. Dumadampot kayo sa sabihin mo, ikaw ang pagtuturo mo expository. Siguro naman tayo nakaranas na tayo sinulatan nung hindi pa uso ang social media, yung contact na ginagamit natin doon ay telephone, doon sa ating mga mahal sa buhay, lalo na nasa ibang bansa, telepono ang ginagamit natin noon. Ang ginagamit natin noon, pagsulat. Misa kung dumating, kapag hindi special yung ating letter, matagal, inaabot ng 1 buwan bago dumating doon sa ating pamilya. Kapag tayo nagbasa ng sulat, sige, real talk tayo. Kayo po ba nagbabasa doon sa una lang? O sa kalagitnaan lang? O binabasa mong lahat yung kabuuan sulat para maintindihan natin bakit tayo sinulatan ng ating asawa, bakit tayo sinulatan ng ating anak, bakit tayo sinulatan ng ating magulang. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng mga hidwang pananampalataya. Hidwa ang tawag natin dyan. Kasi Biblia din ang kanyang ginagamit. Pero kapag yung hindi gumagamit ng Biblia at may sariling paliwanag, ang tawag natin dyan ay kulto. O ating nung aralin, yung sinabi niya sa Amos, aralin nun natin, yung isa-isayin nun natin ito. Hindi ko ito maituturo ng biglaan kasi alam naman nun natin, meron tayo iba pang mga mahalagang mga ginagawa. Amos chapter 5,
verse chapter 5, verse 18. Doon siya kumuha eh. At binigyan agad niya nag-conclude agad siya. Ginamit niya itong literal. Kaya sabi dito, kahabag-habag kayo na naghihintay ng pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ang magiging araw ng kadiliman. Dito niya kinuha yun eh. Hindi ng kaliwanagan. Araw daw ng kadiliman. Para kayong umiwas sa leon, ngunit oso ang nasa gupa, o kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Kaya sabi ng ibang mga Marcionism, si Yahweh daw, mamamatay tao, walang habag. Yung sinabi nga ng isang pastor, nakakalungkot ka. Nagkakaroon tuloy ako ng banal ng pagkagalit sa iyo. Si Yahweh daw, magnanakaw, mamamatay tao, mapangwasak. Tuntua naman ng Diablo niya. Kasi noong pa man, pag inaral niyo yung Isaiah chapter 14, gusto ni Satanas na maging kapantay ng Diyos. Ay si bahagi lang sa nilikha ng Panginoon. Colossians chapter 1, verse 16, at saka yung John chapter 1, verse 3. Walang nilikha kundi sa pamamagitan niya. Yung salita, sino yung salita? John chapter 1, verse 14, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung Diyos ng katotohanan. Ang ating Panginoon din na nagsabi, bago pa si Abraham, listen, ako nga. Si Moises nagtanong sa Panginoon na nagsugo sa kanya, si Yahweh, sino po yung sasabihin kong Diyos? Sabihin mo, tingnan niyo po, babasahin natin, para sabihin niyo po na baka heretic yung aking itinuturo. Ang Biblia ho, hindi ho sila nagkokontrahan. Bagamat sa iba't ibang kapanahunan ito nasulat, minsan ng agwat, 1,000 taon, 100 taon, pero hindi po sila nagkokontra. Yan po yung kagandahan ng Biblia. Kaya ho sila, pansin niyo po, bakit yung mga alagad nitong tiyuring ito, na sumusunod sa tiyuring ito na Marcionism, kasi ho, pakinggan niyo po mabuti. Yung halos inihula ng mga propeta kasama si Daniel na nagsabi, mag-i-increase ang knowledge ng mga tao. Kaya maraming mga tao ngayon hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sa sariling talino, sariling karunungan. Kaya sinabi ng matandang ahas, kasi kapag hindi naman totoo yan, imagine, pinabubulaanan yung salita ng Diyos. Kaya nadisip si Eva, nadisip din si Adan. Sa halip na sinunod ang Diyos, ang sinunod, yung sinabi ng ahas, siya ay shrewd, pinakatuso. Pinatunayan ito sa Revelation, kaya hindi sila nagkakahiwalay. Hindi sila nagbabanggaan. Yung ahas doon, yung Diablo, si Satanas. Yan ang gusto niya. Na ipakilala na siya si Yahweh. Ay hindi po obra, hindi papayag ang Diyos. Ang binabangga ninyo, do sa mga kasama ng aking mga kapatiran doon sa Mindoro, Marcionism po yung natanggap niyong turo. Na kahit kayo pumatay, kahit kayo ay gumawa ng masama, mamuhay kayo sa pita ng laman, kahit sa masamang nasa ng laman, ligtas pa rin kayo kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ganyan kasinungaling ang Diablo. Na hindi nating alam, mismo ang ating Panginoong Jesucristo na inililipa pa
Ed Lapis, siya yung Diyos ng kaliwanagan. Tama. Kasi siya din si Yahweh, siya din yung mabuting pastor na sinabi ni David, King David. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Siya din ang tumawag kay Abraham. Kung siya ay si Satanas sinungaling. Pero pinatunayan ng, excuse me, ng kasaysayan na si Yahweh tapat at totoo. Si Yahweh ay makatarungan. Lagi natin nung tatandaan. Minsan nakakalimutan nun natin eh. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng tama po yun eh. Ang Diyos ay Diyos ng mabuti. Pero hindi ko natin naintindihan. Ang Diyos din ay makatarungan. Kaya makikiabot nga ng tubig. Ito pa, sorry. Ang Diyos din ay makatarungan. Siya din ay nagpakilala sa atin na siya yung hukom. Siya din ang nagpakilala sa atin na hahatulan niya yung mga gumawa ng masama at hindi sumunod doon sa utos ng ating Panginoon. Excuse me po. Kaya po yung bayan ng Diyos, sa panahon na sumusunod sila sa Panginoon, pinagpapalaw sila ng Diyos eh. Kinatatakutan sila ng mga kalakip na bansa kasi malinaw sa mga tao na sila'y sinasama na. Karanasan mo natin yan. Personally ako, dami ko na akong karanasan na talagang kung hindi matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon, pwede tayong bumigay. Ganyan mo din. Naalala niyo po ba yung karanasan ni Abraham na siya'y tawagin ni Yahweh? Aralin ho natin. At Genesis chapter 12. Verse 1. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, listen, ang tumawag kay Abraham ay si Yahweh. Parang pinalalabas nyo na ang tumawag kay Abraham ay si Satanas. Sorry po. Ang sabi dito, lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyong magpala ay aking pagpapalain. Ang sa iyong sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Pag inaralan natin, verse by verse, chapter by chapter, pag inaralan natin kasaysayan ni Yahweh, ito po ay pinatunayan ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat na Diyos sa kanyang mga pangako. Pinatunayan ng Diyos na siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating protector. Pag inaral mo natin yung chapter 12, nagkaroon ng kahirapan dahil tayo nasa katawang lupa. Pinili ni Abraham para sila makasurvive sa kahirapan, pumunta siya doon sa Ehipto. Napakaganda ni Sarah. Si Abraham hindi perfecto. Tulad din natin mga lingkod ng Diyos. Nobody's perfect, only God. Only the Lord Jesus Christ. Kaya siya ay God eh. Kaya siya yung tamang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Protection na siya eh. Kasi ginawang asawa ng paraon na makita si Sarah yung maganda, protection na siya ng Panginoon. Puti na lang si Sarah baog.
May kasaysayan niya. Kaya ang itinuturo ko ngayon sa mga kapatiran namin, yung Old Testament and New Testament survey, bago nating turuan sila ng hermeneutics and homiletics. Kailangan sabihin muna natin, nabasa natin ng Biblia, sa ulado natin ng Biblia, hindi lang natin sinasaulo. Alam natin kung anong pinag-uusapan sa bawat mga chapter para hindi tayo maidigaw, lalo na sa panahon natin ngayon. Tama yung sinabi ng ating Panginoon, false prophet, false teacher, false Christ, mangyayari. Meron din silang kapangyarihan. Marami din susunod siya. Kasi dati kasama natin yung mga yan. Malinaw sinabi ng Panginoon, Mateo chapter 7, di lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kanila ng langit, kundi ako lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sa huling panahon, maraming magsasabi, Panginoon, nangaral po ako sa iyong pangalan, para praise. Panginoon, nagpagaling ho ako ng may sakit sa iyong pangalan. Panginoon, gumawa ako ng himala sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng masama. Kaya dapat to, kapag tayo nagpakilala kung sino ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay tapat. Makita sa buhay natin yung katangian na meron ang ating Panginoon. That is our faith. Napakalaga sa ating Panginoon yung sumunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag ng ating Panginoon, wise, para kang nagtayo ng bahay ng pinagtayuan mo, pundasyong bato, solido, matatag, matibay, hindi natitinag. The same, kapag isinalig natin ang buhay natin sa Panginoon, karanasan natin yan. Ang dami na natin experience. Napatunayan natin siya yung ating Jehovah Rapha. Napatunayan natin sa siya yung ating Jehovah Jireh. Napatunayan natin na siya yung Diyos na nagkakalob na lahat-lahat ng ating pangangailangan. He is the source of everything we need. Ano pang hanapin pa na? Tapos ngayon, listen, kapag pinaniwalaan natin yung doctrine, yung theory ng Marcionism, kabilang mo din dyan si Jesus Christ. Kaya nga po Elohim eh. Kaya pinapaunawa natin, sa dumikha, yung iisang Diyos, kasama doon, hindi nagkakaiwalay, co-eternal, co-equal, plural intention, but singular in meaning. Kaya aral ho, mga minamahal kong kapwa ko din ko ng Diyos, hindi ubra ho na nandiyan naman ng Holy Spirit. Kung anong mabuklat, baka mamaya mabuklat natin eh, magpakabikti ka, katulad nung si Judas ay nagpakabikti. Eh baka ang buhay natin ay tayo nasa laman pa rin, kaya tayo yung tinutularan, salip na ang Panginoon ng tularan sa atin kasi nakikita sa buhay natin, pagkatao natin hanggang ngayon, sakin pa rin tayo sa salapi. Ginagawa nating Diyos-Diyosan yung kayamanan. Dagad of Mammon. Kaya gagawin natin na lahat eh. Nakakalungkot tayo pagka ganyan. Naturingan tayo mga pastor, hindi natin kayang tayuan yung ating pananampalataya. Paano natin poproteksyonan yung ating mga kapatid sa Panginoon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos kung tayo mismo lihis yung uri ng ating pamumuhay? Ang laki ng pananagutan natin sa Diyos. Pinatunayan yan eh. At tayo po mga mananampalataya. Bakit sinabi ng Panginoon kay Abraham, magiging pagpapala ka sa maraming bansa? Ang lahat ng mga mananampalataya ngayon sa buong mundo, yun po yung tinutukoy doon. Aralin ho natin. Bago natin i-expose yung kasinungalingan ng diabo ayon sa turo ng mga Marcionism, aralin nun natin yung Amos chapter 18 kasi hindi niya binasa yung whole context eh. Aralin nun natin yung Sipanyas chapter 1 verse 14 to 15. Yun ang pinagugutan katulad nga ni Eli Soriano. Hindi binasa yung whole context. Dumampot lang ng bahagi. Eh madadali ho tayo dyan. I-expose ho tayo ng Panginoon. Ang tinignan nyo yung kadidiman na ito ay nagsisimbolo ng parusa ng Diyos. Paghatol ng Diyos sa kanyang bayan. Paghatol din ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Kapag tayo nananatiling namumuhay
na walang katarungan, namumuhay tayo sa kasalanan, namumuhay tayo na salungat sa kalooban ng Diyos. Yan ang ayaw na ayaw ngayon ng mga Marcionism. Dahil nakikita ho natin yung inuhulan ng mga propeta nung una, napatunayan natin almost more than 90% naganap na ho. Ang hindi na lang ho na ating hinihintay, yung paghatol ng ating Panginoon. Yung tinatawag nating araw ng Panginoon na sinasabi nila, araw ng kadiliman. Yun po yung paghatol. Kapag binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos, narinig na natin ang salita ng Diyos, ngayon puot pa ho ng Diablo. Kasi alam niya na malapit na yung kanyang oras. Iilan na lang ang kanilang araw. Yan yung sinabi doon sa Pahig chapter 12. After na sabihin doon, na yung tanging makaliligtas lamang, yung tawag by the blood of the Lamb, at doon sa testimony natin, ano na itinetestify natin doon? Yung salita ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Kristo. Pag binasa natin yung 12, diyan makikita natin, alam ni Satanas na malapit na ang kanyang oras. Kaya natatakot ngayon, itong mga Marcionism nito, binabaluktot niya yung katotohanan na ang Diyos daw ay Diyos ng pag-ibig, na hindi nila ipinapaunawa sa tao, ang Diyos ay Diyos din na hukom. Kapag pinaunawa na natin yung salita ng Diyos, lalo na kami mga lingkod ng Diyos, kayong puot ng Diyos, higit sa mga nalaman mo na yung katotohanan Tapos tatalikod ka pa sa katotohanan, mas matindi po ang puot ng Diyos sa atin. Kaya pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo, yung sanga ng punong olibo, dahil sila naging pasaway sa Diyos, tumalikod sa Panginoon, pinutol ito. At tayo naligaw na sanga ng punong olibo, ito yung nagsasalarawan sa mga hintil na kinabagan ng Diyos. Tayo inugpong. Pinaalalanan tayo ni Apostol Pablo sa Aklat na Roma. Hindi nga niya pinanghinayangan yung tunay na sanga dahil doon sa pagsuway nila sa Diyos, tayo pa kaya ng mga hintil. Ganyan ang nangyayari ngayon. Lalo na kung tayo naging compromiser na. Sinisikap nyo na i-justify yung kasalanan na karumal-dumal na ginagawa natin sa Diyos. Doon sa paniniwala na meron kayo ngayon. Binabaliktad mo, tinutwist mo yung salita ng katotohanan at yung pangalan ng tunay na Diyos ay inire-repair mo pa kay Satanas. Ay di pa mumusong. I-expose na. Bantayan niyo po ito kung kayo po interesado sa aking sinasabi. Bantayan niyo po. Kasi nakakatakot yung mamusong sa banal na Espiritu. Doon sa Genesis chapter 1, verse 2, nandun na ang banal na Espiritu. Hindi sila pwedeng magkaiwalay. Hindi parehas ang kanilang persona. Iba yung persona ng Ama, iba ang persona ng Anak, at iba ang persona ng God the Holy Spirit. Iisang Diyos. Co-equal, co-eternal. Ngayon ko nauunawa ang mabuti na napakalaga yung God the Holy Spirit. Kasi sa panahon ngayon na talamak na iba sa social media, yung mga false prophet, false teacher, yung Holy Spirit, mag-rely na ho tayo sa banal na Espiritu. Siya yung ating dakilang tagapagturo natin. At hindi siya makapagsasabi ng kasinungalingan kasi siya yung katotohanan din. The same co-equal, co-eternal. Naintindihan po ba natin? Si Ginoong Siriano, mas makapangyarihan daw yung Ama kaysa sa Anak, kaysa sa banal na Espiritu. Sorry to say, na kay Jesus na ang buong pagka-Diyos nang siya maging tao. Colossians chapter 2 verse 9. Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 16. Even yung mga spiritual being, kasama si Satanas, kasama yung angel of the Lord, si Satanas at mga
anghel na nagrebelde sa ating Panginoon, si Jesus din po ang lumikha para sa Kanya. Paano mapapantayan ni Satanas ang Diyos? Ngayon, naliligalig na kayo. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Hindi ho natin mapabubulaanan ngayon na ang Biblia totoo, kasi yung mga sinabi ng mga propeta, katulad na nangyari sa ating Panginoong Kristo, doon sa Isaiah chapter 14, Isaiah chapter 7 verse 14, isisilang siya ng isang biring babae. Yung sanggol ay papanganak at tatawagin Emmanuel. Nangyari na ho yan eh. Siya yung ating tagapagligtas. Son of God. Pag po tayo naniwala, pakinggan niyo po ako, kapwa akong mga mananampalataya. Kung meron pa rin ngayon na mga lingkod ng Diyos, ikaw man ay bishop, sorry to say, mga pinamahal kong mga lingkod ng Diyos, na hindi ka maka-expose, hindi ka makalantad ngayon, dahil maaaring ito'y kaibigan mo, o lagi mo nakakasalamuha, may itinuro na ho sa atin si Apostle Pablo eh. Iwasan mo yung ganitong mga tao. Maliban na lang kung ikaw ay namumuhay na rin karnal. Pero magkakaroon ka ng banal na galit eh. Kasi effective dito ang bombarding force eh. Maliban na lang kung ikaw ay nasa laman na rin. Maliban na lang na ikaw ay nagayuman na rin, who is be with you, sabi doon sa mga taga-Galatia, nagsimula ka sa espiritu, ngayon mauuwi ka sa laman. Human nature natin. Balik na ulit tayo doon sa dati nating pagkatao. Galatia chapter 3. Diyan din pinatunayan ng ating Panginoon yung Abrahamic blessing. The same sa ating mga mananampalataya. Tayo na nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. Tayo ay nakabilang sa lahi ni Abraham. Hindi conforme tayong mga Hudyo, kabilang ka na. Ang kabilang lang, yung sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pakinggan niyo mabuti. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo, wala nang pagkakaiba ang mga Grego, wala nang pagkakaiba yung alipin at malaya, wala nang pagkakaiba ang babae at lalaki. Wala nang pagkakaiba. Tayong lahat ay kabilang sa lahi ni Abraham at kabilang doon sa tagapagmana. Claim it. Dapat alam mo natin yung madadalay ho tayo, madadamay ang member natin kapag tayo po ay walang alam sa salita na. Pre-understanding, predestination, hindi galing sa kaisipan ng tao. Inilaban ko na itong pananampalatayang. Nagturo po ako sa Bible School ng mga Baptist. Kaya yung John 3:16, ito ay para lang sa mananampalataya. Yung legit, alam ng Diyos kasi yung kanya at hindi kanya. Alam ng Diyos, kahit sabihin mo, ay, pastor to ah. Alam mo ng Diyos, kasi ang Diyos, iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Motibo ng puso mo, alam na ng Panginoon. Siya ang nakakaalam lang. Kaya, predestination, pre-understanding, hindi ng tao, pre-understanding ng God, ang Diyos. Alam niya, nangyari noon, alam niya ang nangyayari ngayon, at alam niya ang mangyayari sa kasalukuyan. Pre-understanding ng God. Kaya doon sa, totoo po yung once you are saved, you are forever saved. Yan ay pre-understanding mula sa Diyos. Kasi sinabi ho ng Biblia, John 3:16 lang eh. Roma chapter 10, verse 9 to 10. Malinaw ho eh. Ito po yung sabi ng Biblia. Pasensya na ho, talagang dinadampot ko, napapahaba ho tayo. Ano ho? Ay, ito po para sa kabutihan ng natin lahat, para di sa kabutihan ng atin ng mga member. Kasi ang dami hong sinusundan siya ng mga member sa iba't ibang mga churches ngayon. Kasi nakasama yan ng ating mga bishop, nakasama yan ng mga kilalang mga tagapagturo natin. Verse 9, ito po yung sabi, as umulat si Apostle Pablo, as sinulatan mga mananampalataya. Kaya ito po yung sabi niya eh, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalatayan na si muling binuhay ng Diyos, paliligtas ka.
Halimbawa, kaya tayo ngayon nagpapatanggap eh. After na pakilala natin kung sino ang ating Panginoon, ano yung kanyang ginawa sa cross, yan po yung yan po yung mabuting balita sa 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ito ay pre-destination, pre-understanding. Hindi galing do sa mga author, kasi ang mga author, instrument lang ng Panginoon para ipahayag yung salita ng Diyos. Pre-understanding ito ng Diyos. Kaya malino ho sinabi. Bakit ito yung stand natin? Totoo po, once you are saved, you are forever saved. Patunayan doon natin, there is an evidence. Kasi sinabi ng ating Panginoon, yung Matthew chapter 7 verse 21, yun po yung ebidensya. Yun po yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ako lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sumusunod po ba tayo sa kalooban ng ating Ama nasa langit? Kaya napasunod po daw yung Matthew chapter 24, chapter 7 verse 24. Kasi sinabi ni Jesus, kasi si Jesus din nagsalita doon. Ayon kay Apostol Mateo, isa siya sa sumulat ng Biblia. Ang bawat nakikinig at sasagawa ng mga salita kung ito'y matutuloy sa isang taong matalino. Kaya yung wisdom mo dapat natin, karunungan na meron tayo, talino na meron tayo, ito'y galing sa Diyos. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, ito po yung totoo, ito po yung evidence. Sasabihin natin, once we are saved, we are forever saved. Kaya tayo na, isa tayo ng mga hidwang pananampalataya eh. Yan daw is na demonyo. Imagine, nasabi yan ng mga Sabatista. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pagsamba? Kung talagang kilala mo ang Panginoon. Even yung ating uri ng pamumuhay, bahagi sa pagsamba natin, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yung pagsamba, pwedeng hindi lang para sa araw ng Sabado, hindi lang sa araw ng Linggo. Every day, pwede tayo sumamba sa Diyos. Pagising natin sa umaga, unahin muna natin purihin at sambahin ng Diyos. Dapat to talagang may pagtuturo ng katotohanan. Kaya sinabi ni Jesus, you will know the truth and the truth will set you free. Kung ang sumulat ng Biblia ay tao lamang, maring tama ang inyong pananaw. Once you are saved, you are forever saved. Kasi tayong tao may limitasyon lang. Pero ang Diyos wala. Predestination nga eh. Ito yung mula doon sa kaisipan, kapahintulutan ng Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? Mahaba na ho, ano? Ito po ang patutuo ni Apostol Pablo. Tayo po ba talagang kaisa ng Panginoon? Ito yung kinatatakutan nyo ng mga Marcionism eh. Kasi karamihan sa inyo, namumuhay sa laman. Masamang nasa ng laman. Kapag tayo nanatili dyan, huwag nyo sabihin tinutokso tayo ng Panginoon. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y magbubunga ng kamatayan. Itong pagkakataong ito, naintindihan nyo ba? Pamumusong ito sa Diyos. Patutunayan ko sa inyo. Maghintay lang po kayo ng kasi hindi ko talaga natin may tuturo. Sundan nyo na lang po. May verses naman no na binabanggit ko sa inyo. Pasensya no, medyo ngayon ako kasi ina-stroke. Salamat na lang sa ating Panginoon siya yung Diyos na manggagamot. Hirap po ako makapagsalita. Ang sabi ni Apostle Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. There is an evidence. Tapos sasabihin nyo kayo nasa katotohanan. Ito yung sabi dito. Kaya bahagi po lamang yung Marcionism, bahagi ng turo sa New Testament lamang ang inyo sinusundan. Alin na sinusundan nyo doon? Yung panig lamang, yung angkop lamang doon sa doktrina ngayon na inyong itinuturo ngayon sa mga tao. Na hindi nyo alam na yung paghamak nyo,
Yung pagbablaspheme mo sa pangalan ng Diyos kay Yahweh ay isang uri ng pamumuso. Ang sabi dito, Romans chapter 5 verse 17, ito sabi ni Apostle Pablo, ang kanya kinakausap mga mananampalataya ng mga taga-Roma, kapag ito i-contemporize natin sa ating kapanahonan ngayon, ang kinakausap po dito, hindi mga unbeliever, ang kinakausap dito, mga mananampalataya. Ang sabi dito, kahit kung nakipag-isa na kayo, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kaya yung born again, hindi po yan kagagawa ng tao. May dalawa tayong kapanganakan. Pinanganak tayo ng ating mga nanay. Ito yung pangalawang kapanganakan natin. Ito yung tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. John 1:12. Malinaw po ba? Isa na siyang bago nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Wala na yung dating pagkatao. Dati patay tayo sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 1, ito yung dati nating kalalagayan. Kaya meron pong evidence. Hindi po pwedeng walang ebidensya. Pag pinag-usapan natin yung pre-understanding, predestination, hindi po yan mula sa kaisipan ng Diyos, ng tao, kaisipan ho ng Diyos. Ito po yung sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 8, ang sabi po dito, sa chapter 2, verse 1, ang sabi dito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang espiritu na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Sa ibang salin, hindi sa pamamagitan ng inyong mabuting gawa. Kay Tito, yun ang kanyang pagkakasabi. Dito sa mga talata, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ng ating naman. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Kaya sinabi, lalangin natin ang tao ay sa ating larawan at wangis. Yung larawan at wangis, ito yung katangian ng Diyos na meron siya. Ang Diyos ay Diyos na mabuti, ang Diyos ay Diyos na banal, ang Diyos ay Diyos na matuwid, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos na tapat, ang Diyos ay Diyos na karapat-dapat. Ang Diyos ay Diyos na ating tagapagligtas, ang Diyos ay Diyos na tagapagpalaya, ang Diyos ay Diyos na provider, ang Diyos ay Diyos na manggagamot, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Lahat ng kalikasan na meron, makita sa buhay natin habang tayo sumusunod sa Diyos para tayo po ay ligtas. Pakilala natin yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. At hayaan natin yung kapangyarihan ng Diyos mahayag at makita sa atin kasi ang Diyos ay tapat at totoo. Dito pa lang, napakalinaw. Ito ay predestined. Hindi ito mula lang sa kaisipan ng tao. Instrumento lang ng tao. Ito ay mula sa kaisipan ng Diyos. Kaya nasulat ang Biblia. Kaya sinabi doon sa 2 Peter, pakinggan niyo mabuti dito sa ating argumento ito. Doon sa mga Sabadista,
Sorry to say, sayang hadis magkadikit yung ating pananampalataya. Kumikilala nga ako kayo sa amin bilang brother Meron nga kami nakasamang mga Sabatista. Kailangan makalaya na kayo doon sa kautusan kasi lumaya na kayo doon sa sumpa. Pinalayan na tayo ng ating Panginoon Ito yung sinabi Malinaw Colossus chapter 2. Napakalinaw po. Yung mga pinag-usapan sa Old Testament. Ang sabi doon sa 16, pakinggan niyo mabuti. Kasi yun daw, sinabihan niyo yung imagine nagsasalita kayo sa Diablo. Para na rin kayong si Pastor Ed Lapis Bakit? Hindi po tao, sorry to say, ang nagsabi, once you are saved, you are forever saved. Hindi mula sa kaisipan lang ng mga oton. Yan ay pre-understanding, hindi mula sa kaisipan ng author, kundi ito'y mula sa kaisipan ng Diyos. Na nakakalam ng mga nangyari kaya nai-reveal yan kay Moises at nai-reveal din yan sa ating kapanahonan ngayon at nai-reveal yan sa kasalukuyan, sa hinaharap. Kaya siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Alpha, walang pasimula, at walang katapusan. Alpha and Omega. Naintindihan po? Yan po ang tawag kay Yahweh na sinasabi niyo sa demonyo. Ito sabi, kaya huwag na kayong magpasakop sa mga anumang alituntunin tungkol sa pagkain. O, di ba? Ganyan pa rin ang ginagawa niya. O inumin tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. 17. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng mga ito. Naintindihan ba natin? Bakit nagpapatay ng walang ng hayop na walang kapintasan? Na kordero. Si Jesus, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Siya yung totoong walang bahid ng anumang uri ng kasalanan. Siya yung karapat-dapat. Kaya tayo po, ngayon, lahat ng sumampalataya. Tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka na Hello? Ang sabi ni Apostol Pablo alam ng Diyos yung puso ng bawat tao. Katulad ng isang namatay doon sa cross, na nagsabi, yung isa tinungayo ang Panginoon, isa sabi pinagsabihan yung kanyang kasamaang kriminal, kaya nga sila akusahan ng kamatayan. Panginoon, alalahanin mo ako kapag nasa paraiso ka na. Sabi ng Panginoon, hindi, sasama kita sa akin paraiso. Mga minamahal kong kapatid, ano mo na reliyon na meron tayo na yun? Sa sandali nga, intindihan mo yung ginawa ng ating Panginoon Diyos sa krus. Siya namatay, inilibig sa ikatlong araw, siya muling nabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Katulad na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, chapter 10, verse 9. Hanggang verse 10, totoo po yun. Kung ipapahayag na ating mga labi na sa Jesus ay Panginoon, at siya muling nabuhay, maliligtas ka. Ganun ang kasimple. Ngayon ginugulo tayo. Kaya be wise sa aking kapwa lingkod ng Diyos. May pananagutan tayo sa ating mga kawan kapag hindi tayo nakialam. Ngayon kung kayo ay damay din. Yung aming kapatiran sa Mindoro imagine, twice a year kami nagpunta dati. Imagine, nalusutan kami. Kaya hindi natin masasabi kapag sinabi natin mananampalataya, tunay na mananampalataya, ang Diyos talaga nakakalam. Kaya yung predestination, alam mo na Diyos, mula ito sa kaisipan ng Diyos. Alam niya, ikaw ay magtatagal, talaga mananatili ka sa Panginoon. Alam ng Panginoon din na sa bandang huli. Doon nga lang po, ito nakaraang pandemic napatunayan ako sa atin Sorry to say, stay at home. Nakakalungkot, parang hindi natin kilala ang Diyos.
Yung Diyos ng Old Testament na nag-protect sa bansang Israel, doon sa 10 salot na ipinadala niya sa mga taga-Egypto, ni isang langaw, hindi sila pinadala sa Goshen. The same today. Ano ginawa natin? Kaya, minsan nakakasama niyo pa, nagpapapicture pa kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Lakas-lakas na loob niyo magsalita sa kongregasyon eh. Ako, personally, sasaktan ako. Kaya sabi ni Apostle Pablo, bad company corrupt good moral. Pag ang kasama mo ngayon ay tunay na makadiyos. Nagtataka ako, sino kayo nakasama ditong si Pastor Ed Lapis? Bakit siya nagsabi doon na yung Old Testament ay ito ay hindi nila pinaniniwala kasi yung Diyos na pinakilala doon, ito ay Diyos ng kadiliman. Ito daw ay si Satanas. Nakakatakot yun. Kasi binabangga nyo doon yung iisang Diyos na nahig sa 3 persona ng pagka-Diyos. Kasama dyan si Jesus Christ. Susunod dyan, nabantayan nyo po. Susunod dyan, ang babanggain nila, the same, kasama dyan si Jesus Christ. At pabubulaan na nila ang Biblia, ito hindi totoo. Sinulat lang ito ng tao. Ingat-ingat ho. Tama po ang mangyayari sa hula ng mga propeta. One world religion mangyayari. Mangyayari din one world government. Kasi marami tayong reliyon. Inakap natin na reliyon is salip na inakap natin si Jesus Christ. Yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Nawa itong message na ito, minamahal kong kapatid ko, ikaw man ay bishop, huwag kang mahiyang mag-share. Hindi ka bawasan sa iyo. Ako ho, hindi ka bawasan. Kahit nga simpleng bata, kapag pinag-usapan yung katotohanan, nilalike ko, kino-comment ko, isinishare ko pa kasi alam ko ito magiging pagpapala sa marami. Minsan yung kayabangan natin, minsan, sorry to say, hindi mawala-wala. Para kung mawawalan. Ako po, hindi po ako nagpaparami ng subscriber, hindi po ako kumikita ngayon. So, bagamat ako ay matagal na, hindi pa nangyayarang pandemic, nag-live stream na po ako. So, alam ni Meta yan eh. Di ba Meta? Sana paboran niyo naman yung mga, diyan kayo kumikita sa mga tao eh. Ang laki na kinikita ngayon, ang dami niyo na rules. Ba't hindi niyo mabangga yung mga scammers natin? Kinakampihan niyo nga yung mga walang kakwenta-kwenta na hindi makakapagbigay pagpapala. Kinakampihan niyo yung mga Tapos yung mga manupgan na dapat pasalamatan niyo at bahagi kayo sa gustong maligtas ng Panginoon. Kayo man ay pinakamayamang tao, hindi po yan ang sapat para mailigtas natin yung ating sarili. Kayo man ay pinakamakapangyarihang tao. Kayo man ay sabihin natin sikat na tao, laging binabanggit ng tao. Sorry to say, the only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. God loves you. To God be all to glory. God bless you all. Mabuhay po tayo lahat.